Good day po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po. Nais ko pong magbigay ng isang testimony about po sa friend ko na tumanggap po kay Jesus Christ as her personal Savior. Bago po ako magsisimula, samahan niyo po muna ako sa isang maiksing prayer. Heavenly Father, let everyone called in the body of Christ receive miracles from you. In the course of our miracle souls winning outreach in Jesus' name. Father, let every soul that ever steps into the church all through our souls winning outreach abide in the church full life. In Jesus' name, I lift up your name and I praise you. Thank you for the gift of life given to us. I give you back all the honor, glory, adorations, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. So, ang testimony po na isi-share ko ngayong araw ay tungkol po doon sa friend ko na nakasalamuha ko po sa Hong Kong, sa Central, nung nasa Hong Kong pa po ako. At nung nagkaroon po ako ng chance, nag-share po ako sa kanya ng Word of God at inanyayahan ko po siyang pumunta sa church. Ilang beses din po, pero ilang beses din po akong nireject ng friend ko. Pero hindi po ako nag-stop ng pag-invite sa kanya. At lagi-lagi po akong nagsisend ng message sa kanya na, sis, kapag may time ka, free kang dumalaw sa church namin, subukan mo lang kasi masaya doon. So, ini-encourage ko po siya lagi. At lagi-lagi niyang sinasabi na may ginagawa daw siya, busy. So, hindi po ako nag-stop ng prayer ko sa kanya na balang araw, pakialaman siya ng Panginoon at pakialaman ng Lord ang puso niya na in due time matatanggap niya ang lahat at maranasan niya ang pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. So, ganun na nga po at paglipas po ng 3 taon, ngayong araw naka-receive po ako ng message sa kanya at sinabi niya sa akin na sorry sis, kung ilang beses kitang nireject noon yung invitation mo sa akin na mag-attend sa church mo, pero alam mo ba na calling ko pala talaga ang maging servant ng Panginoon. Simula po nang umalis siya sa Hong Kong at napunta po siya doon sa UAE, ay may isang kaibigan po na nag-invite sa kanya na pumunta sa church at umattend, pero hindi po natatapos doon ang pakikialam ng Panginoon sa buhay niya. So, simula po nung napunta siya doon sa church, hindi na daw po siya uma-absent at ayaw niya pong ma-miss yung pag-church niya. So, nakaka-bless po kasi sa tagal ng panahon, God moves in her life. At yan nga po, napakasaya ko dahil naalala niya ako at ang message siya sa akin. Nagpapasalamat siya na salamat sis dahil ikaw pala ang gagamitin ng Panginoon sa buhay ko para maabot ko yung maranasan niya yung joy na talagang sa Lord mo lamang kapag yung faith mo ay nandun. So, ang God po gagawa ng paraan kung paano at kung kailan. God has a good timing for all the season. So, ito po yung testimony na na-receive ko at natutuwa po ako kasi sa pagchat-chat naming dalawa, sinishare niya sa akin yung time na nabaptize siya
at nagkaroon kami ng conversation about po sa fellowship, mga gawain nila sa church. So, yan po, sabi ko lang sa kanya, patuloy ka lang at salamat dahil kahit papano naalala mo yung mga salitang tinanim ko sa iyo noon, at papasalamat ako dahil ang Lord talagang magaling. Ang pag-ibig ng Lord sa atin ay dalisay at hindi po nagbabago. So, ito po yung mag-iiwan po ako ng salita na patungkol dito sa rejection. So, sinulat ko po siya kasi nakakalimutan ko. So, ang salita po na iiwan ko is, don't be discouraged by the people who reject your true purpose. Do not stop praying for them and let God do the rest. Simple prayer can change someone's heart. A simple word of God you plant to others, it will grow. Water it in prayer, and if that words grow, you will harvest a joy and true happiness in your heart. God has a good timing in every season, and this is a season of soul winning. Don't be shy to share the word of God to others, because sharing it, they can unlock someone's heart and the door of salvation. So, yun lang po. So, magsishare po ako ng verse sa Mateo 28, verse 18 to 20 po. Ang sabi ng Bible dito is, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and in earth. Go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world, to the end of the age. Amen. So, ang Panginoon po ay laging nandyan, nakaalalay, nakaantabay sa lahat po ng gawain natin. Sa tuwing nanghihina po tayo, hindi po tayo magdadalawang isip na tumawag sa Kanya. Ako po, yung ginagawa ko kapag dumating yung time na mabigat yung pakiramdam ko, at pakiramdam ko po nag-iisa lang ako. Isang luhod lang po, lumuluhod ako habang umiiyak. Yung imot po na nararamdaman ko is, natuto po ako mag-imot na nagdadasal. So, hindi ko po namamalayan, yung pakiramdam ko po ay gumagana na naman, lumalakas na naman ako, at napapasalamat po ako dahil yung spirit ng immutation sa buhay ko ay unti-unting nawawala. So, ito pong testimony na to ay para sa akin, napakasaya ko po kasi kahit papano po yung Panginoon ay gumagalaw sa buhay ko, at hindi ko po namamalayan, may isang tao na pala akong yung isang taong sinyiran ko ng Word of God ay tumanggap na sa Panginoon ng buong buo, at ngayon po ay nagsiserve na sa Panginoon at sa lahat po ng gawain ng church. So, sa friend ko po, kay Louie, maraming salamat sa message mo sa akin itong umaga, at gusto ko pong nalaman mo na napaka-bless ko, napakasaya ko dahil sa paggamit ng Panginoon sa buhay ko, nadala kita sa Kanya, at ngayon na isa ka ng believers. So, maraming salamat, at tuloy-tuloy lang tayo. Sa tuwing manghihina tayo, prayers lang ang sandatan natin para sa kalakasan natin. So, God bless you, at sana ma-encourage kita na isang araw
makapagbigay ka ng testimony doon sa page ko at ma-encourage din yung ibang mga members doon na ang kabutihan ng Lord sa buhay mo ay laging ang kabutihan ng Lord sa buhay mo ay lubos-lubos na. At I pray na lahat ng anumang nais mo sa buhay ay maaabot mo through Jesus Christ. At salamat dahil binigyan mo ako ng chance na magbigay ng testimony na ito. Ginawa ko tong testimony dahil gusto kong i-share sa lahat na masayang-masaya po ako at nagkaroon pa ako ng lakas na loob na nagbigay ng testimony. God bless you, Sis Louie. At asahan ko po one day bibisitahin mo yung page ko at magbibigay ka ng testimony. Maraming salamat. God bless. Thank you.